Makalipas ang isang araw na balitaan ng resibo ang isa pang insidente ng karahasan na nag-ugat daw sa pikunan. Umaga noong 9 ng Nobyembre, natagpo ang patay ang 43 anyos na biktimang si Michael Navarro dito sa kabaan ng Maria Rosa Street, Ermita, Maynila. Sa investigasyon ng Manila Police District, lumalabas na itinumba ang biktima matapos niyang makaalitan ang kapwa niya parking attendant. Naabutan ng resibo na nagtitirik ng kandila si Nanay Arsenia. Dito namatay ang nag-iisa niyang anak na kanyang kaagapay sa buhay na si Michael. Kwento niya, nagsimula raw ang lahat ng makaalitan ng anak ang kapwa parking attendant dahil sa customer at parking space. Kaya ako na lang ikasagutan yung lalaki na naawa ko sa anak ko. Ako kaaway niya, anak ko lang napagbalingan niya. Sa patuloy na pag-iimbestiga ng resibo sa kaso, ibinahagi ng Manila Police District o MPD ang closed-circuit television o CCTV footage ng pamamaril kay Michael. Nagkaroon sila ng alitan dahil nag-aagawan sila dito sa pagpaparada ng mga sasakyan doon sa lugar. Ito ay nauwi sa kanilang pagtatalo. Binaril na itong kasamahan niya doon, nakagyat nitong kinamatay. Doble dagok daw ang pinagdaraanan ni Nanay Arsenia dahil bukod sa biglaang pagpanaw ng kanyang anak, napag-alaman din niyang mabilis nang nakatakas ang suspect na kinilalang si Andy Miranda. Mahuli lang siya, ma'am. Gusto ko lang, bago mailibing anak ko, mahuli siya para matahimik ang ng anak ko. Sa sunod-sunod na isinagawang backtracking at follow-up operations ng Homicide Division ng Manila Police Station 5 at resibo noon. November 12, 2024, natuntun din ng mga otoridad ang huling lokasyon ng suspect. Agad rin tayong nag-conduct ng CCTV backtracking. Nasundan po natin siya kung saan siya tumungo. At napag-alaman ng mga investigador na ibinebenta na pala ng suspect ang ginamit niyang motor para makatakas mula sa pinangyarihan ng krimen. Uy, kuya, hindi ka very mindful sa part na yan, ha? Yes, yung getaway vehicle po niya. So, doon agad-agad nakipag-transact yung ating isang pulis na humantong sa pakikipagkita sa kanya sa isang probinsya. Kasama ang resibo mula sa Maynila, nagtungo sa Talavera, Nueva Ecija ang mga operatiba ng MPD para hulihin ang suspect. Kuya Andy, it's time to meet your buyer. Nang kumagat ang suspect sa mga buyer kuno ng kanyang motor na mga pulis na pala, agad nang nasilo si Andy Miranda. Andy Benson nga, di ba? Ikaw doon, ikaw ba? Ikaw! Tayo! Dahil sa pagkamatay ng biktima, sinampahan si Andy ng kasong murder. Unang-una po, itong biktima natin ay unarmed. At the same time, noong tinignan natin yung tama, nasa likuran ito. No, parang mai-interpret natin na patraidor nung ginawa niya yung pamamaril. Sa aming eksklusibong panayam sa suspect, nais na lang daw niyang mapag-usapan ang nagawa niya sa nasawing si Michael. Meron kong panawagan ba sa pamilya nitong biktima kung sakali? Sana po mapag-usapan namin yung mapagkasunduan na ayusin na lang po ito. Dahil hindi ko naman po kagustuhan yun. Makalipas ang halos kalahating taon, nailipat na sa Manila City Jail ang suspect na si Andy Miranda. Patuloy pa rin dinirinig ang kasong murder laban sa kanya. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong ng kapambuhay. Nang kumustahin ng resibo si Nanay Arsenia, patuloy pa rin daw siyang umaasa na panigan sila ng batas at mapanagot ang pumatay umano sa kanyang anak. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.